So, yun, random vlog tayo. This is the latest na, latest na binili ko na another fan, small fan na pwedeng portable, and actually para makatipid ako lalo sa kuryente. Since alam niyo naman, ang panahon ngayon, sobrang taas na ng Meralco bills natin, and all the ways at lahat ng mga pwede kong bilhin na pwede mas makatipid ako sa kuryente is gagawin ko. To give you context why ito ang binili ko, actually gusto kong bilhin sana is another ganito, itong Coolheads na to, this one. Kaso nga lang, this one is sold out na po ito currently doon sa binibilang ko yung official store talaga niya, kasi sa official store nasa 3,000 pesos ito, around 3 to 4,000 if I'm not mistaken. So yes, mahal po yan, mahal, pero ang laking bagay po na natipid ko sa kuryente. Why? Kung hindi nyo po alam, kung hindi po kayo aware ha, yung normal na electric fan, yung desk fan, normal size na mga fan is 60 to 80 watts ang konsumo po nun. Okay? 60 to 80 watts input ang kailangan niya. This one hanggang 10 watts lang. Nakikita nyo yung gano'ng kalaki yung difference. So yes, medyo mahal siya sa unang bili, pero look at that. This one naka-low lang siya, 5 watts, 5 to 6 watts, kasi low kuryente. Naka 1 lang siya. So pag pinabilis ko yan, akit yan, ang pinaka-sagad po niya na konsumo, lakas ng hangin. Rinig nyo ba? Yes. So, yung pinakamalakas niya is nasa 10 to 12 watts lang po yan. So, imagine nyo, ang lakas na po niyan. To give you context, itong tissue na to, ayan po ha. Tapos didipa ako, isang dipa. See that? Ganyan kalakas nakadipa po ako ha. Ganyan po kalayo yan. So hindi po yan typical na lakas ng namalit na electric fan. Kahit pumalit ang size niya, pero yung lakas po niya, yung buga niya is halos kasing lakas ng mga malalaki at industrial fan. Okay? Yun nga lang, hindi ganun kalawak yung sakop niya. But the good thing about this kasi is pwede siya mag-oscillate yung lumingon kaliwa kanan. So depende sa yan kung gusto mo i-activate yung part na yan. So para mas malawak yung sakop niya. And I've been using this for the past 9 months. Walang humpay po, araw-araw ko po yung ginagamit, and tested ko na po siya na matibay. And tipid pa sa kuryente. So pahinaan ko lang ng konti. Baba natin sa 5 to 6 watts. Actually yan na po yung enough na po yan actually kapag talaga nainitan. Pero sa madaling araw po binababa ko to hanggang 3 watts. Yung pinakamahina talaga niya sa lahat. 1 watts pa nga ako. 1 to 3 watts po yung pinakamahina niya. Ang lamig na po kasi niya sa madaling araw. Sobrang maginaw po dito sa bahay pagkagamit namin yan. Tested po ito. Yun nga lang problema is sold out na po yan. Now, gusto ko mag-try ngayon ng iba. Since sold out siya, I'm not sure kung kailan sila mag-restock ng Coolheads, but if ever available po yan, iwan ko link sa video description or andito sa floating tag. Shopee floating tag po. Okay? Shopee and Lazada if ever available. Again, yung legit store lang. Kasi dun sa mga hindi legit store, mga reseller, akit po siya ng 8 to 9,000. Mayroon pa ako nakita 10,000 para dito. Alam ko nasa 3,000 to 4,000 lang yan. Again, pag available na sa legit store yan. Okay? So again, we have here the OraShare. Pasensya na kayo sa litanya kasi gusto ko lang maano sa inyo na ginagamit ko po yung mga nire-recommend ko talaga sa inyo. Okay, so now, lipat tayo dito sa OraShare. This one, siyempre kilala ko na OraShare na matibay, but of course hindi ko alam kung ano ang quality nito, kung matagal ba malobat ito, maganda ang hangin, at kung matagal siyang i-charge. Yes, rechargeable po ito, pwedeng rechargeable. Yun pala ang gusto ko sana dito, kasi ito rechargeable ito, pwedeng lagyan ng battery. May 2 battery ito nakasama libre. Pero kung ayaw mo malaspag yung battery kasi gagamitin mo in the future for camping, pwede mo siyang i-direct sa USB. Like right now, yan, dinirect ko na lang siya sa power station. Okay? So it's an option, and yun ang hinahanap ko, kaya gusto ko ito pa rin. Kasi dalawa ang way para i-power up siya, the battery or direct sa saksakan. In my case, sa power station. Pwede nyo po siyang i-direct din sa wall outlet. Kailangan niya lang ay charger na at least tumatanggap ng minimum of 10 watts. Okay? Now, balik tayo kay OraShare. Hindi po ito sponsored, that is why kaya pwede ko pong gawin to lahat ng mga, pakita ko iba-ibang brand, magkakalabang brand. So yun, I'm hoping for this na may mga ganong features din siya na nagustuhan ko sa Coolheads. Okay? Dito tayo sa OraShare. This one is Misting Camping Fan. 20,000 mAh supposedly ang battery niya. 120 degrees automatic shaking, 270 degrees up and may up and down. So may extra feature siya na wala sa Coolheads ko. And 3 meters wireless remote control, o the remote din. By the way, the remote din po yan, pero hindi ko ginagamit ng remote yan. Pero good thing meron din siyang remote. And what else? Ito ang possible na itsura niya. Yes. And then what else? Wala na. Yun lang naman yata. Ito. Yung product parameters. Hanggang 15 watts naman ang kailangan nito. So slightly mas mataas ang konsumo niya sa 10 watts ko na Coolheads.
So I'm hoping na mas malakas din ang hangin nito kasi malakas na ang hangin nun, and it would be nice kung mas malakas ang hangin pa nito kasi mas mataas siya ng few wattage. So again, ito hanggang 15 watts. Yun actually 10 pero nagpipick siya ng 12 watts. Ito 15 watts, possibly mag-pick ito ng 18 to 20 watts. But still, malaki pa rin po ang difference sa normal na electric fan na 60 to 80 watts. This one, 15 watts lang. Imagine, 60 to 80 watts versus 15 watts. Yes, okay. Buksan na natin. So, I'm expecting na hindi ito lalayo ang size nito sa aking cool heads. And probably I'll do some comparison na rin along the way if ever man. Okay, so ibang-iba ang itsura niya. Umpisa pa lang. Well, technically, halos magkasing laki sila ni cool heads. Pero, mas mabigat siya di hamak. So, this what came with the box. Yung kanyang Type C to Type A na cable, power cable. And the manual. And of course, the unit. Yan, meron din sa likod is yung kanyang remote control. Gets natin yun. So, ito yung tsura ng remote control niya. Nice. And ito naman, konting tour lang tayo saglit. Ito yung sa likod niya, ito yung tsura niya. Okay. So, it seems na hindi ito, wala itong removable battery gaya kay cool heads. This one naman has malalaking controls. Compare that. Here, medyo may kalitan ng konti ang controls. And this one is malalaki ang controls. So, isa-isayin natin. We have your timer. Okay, meron din siyang timer kagaya kay cool heads. Z, I'm not sure about the Z. Probably a light kasi may bumbilya na logo. Pero tetest natin yung later. And of course, most probably ito yung palakasan ng hangin. Hinaan and palakasan. About that part, hindi ko rin sure kung para saan yan. And this too, ikot-ikot. And also, may napansin ako dito sa gilid. Ano to? Wala. Mukhang wala namang function itong nasa dulo. Probably display. And then of course yung mismong itsura ng fan. Mukhang okay naman. Okay, kaya niya parang oscillate. And mukhang mayroon tayong LED ilaw dito. Sa kabila wala nang nakikita. Sa kabila dito may Type C and Type A input. That's good. So may dalawang option tayo, hindi lang Type A, pwede rin Type C. Kung masira man yung cable na to nakasama sa box is probably we can use other cables din kagaya doon. Nakailang palit na ako ng cables kasi yung unang cable na ngat-ngat, pangalawang cable na putol kasi ginamit sa ibang unit. The good thing is yung cable lang ang nasisira. But right now, kung ganun din to, nice kasi hindi masyadong issue rito yung palit cable lang kung ganun. Hindi naman siguro mahigpit ito sa cable. What do we have here? We have here para may logo for lock, unlock. I wonder kung para saan yan. Later, explore ko muna saglit. But, to give you context na lang din, first turn on is, ayun. So, magkiklik siya. Uy, malakas din. Nasa 18 pa lang tayo. Actually, okay na ako. Pwede na ito, nakakalamig na malakas na siya. At 60%, may kalakasan na rin. I'm not sure pero parang mas malakas to. Pero I'm not really sure pero baka bias ako sa kabilang ano. Pero later test ko rin yan. And sagad natin sa 85. Malakas and may kalakasan siya. Yung tunog I mean. Medyo malakas na actually. And to give you context, try natin muna. Initially, we have a tissue paper here. I-stretch ako from here. Stretch tayo, abot niya kaya. Mukha namang abot so far. Actually may kalakasan konti. Okay, initial test pa lang naman yan. Kailangan kasi abot yung kahit malalayo. Hindi pwedeng kung saan malapit ka lang doon lang siya malakas. Hindi pwedeng ganon. Siyempre lugi ka naman doon. Yun ay gusto mo rin naman. What if gusto mo pang bumbahay? Not bad. Pwede. Again, I'm not sure kung pwede ko siya i-compare sa lakas nun. Malakas din siya pero parang I don't know, bias ba ako na mas malakas to ng konti versus dito. Anyway, tetest ko pa. Okay, balik ako kayo. Gusto ko muna actually i-full charge ito and gusto ko siyang i-test kung gaano siya katagal ma-lobat. And then, tetest ko naman siya. Once na lobat, tetest ko naman kung gaano siya kabilis i-full charge. And then, other features din. Siguro babasahin ko muna yung manual niya rin. Yes, manual. And then, balik ako kayo ng mas real life experience na statement na sasabihin ko later, okay? But for now, so far, I'm not sure kung kasing lakas sila or mas malakas pa rin yun. Pero I'm saying na mukha namang okay. So yun, balik ako kayo. Wait lang ha. Aralin ko muna to and pati yung mga functions niya at features. Okay. Tanghali na, alas 12 na. Still, umaandar pa rin itong fan na to. Yeah, sinet ko lang sa 50 kasi malakas naman na siya technically. Hindi lang malapad yung buga niya nga. Pero kapag in-oscillate mo naman, yung ganyan yung palingon-lingon siya.
okay na rin, marami na rin siya masasakop. So kahapon dumating siya ng around tanghaling tapat din, and then magdamag, ongoing pa rin siya, hindi pa siya pinapatay since then. And yes, napakakunat. Yun lang ang pinaka problema ko rito, no? Yes, makunat siya, pero wala siyang battery indicator kung ilang percent na lang yung charge niya. So I don't know, I don't see any LED lights here that says kung ilang percent na lang siya. So yun lang, makunat, yes, kaso nga lang you have no idea kung ilang percent na yung nakukonsumo mo or something. Hayaan ko lang muna siyang malobat. Take note nga pala, just in case na hindi ko nabanggit, factory charge pa po yan. Nung in-unbox ko yan pa po yung charge niya until now. So let's assume, kasi usually pag factory charge nasa 50% lang. So this means 50%, pero magdo 24 hours na tayo at 50% din na volume. Magto 24 hours na tayo na tuloy-tuloy lang siya with oscillation pa yan, ha. Yeah, this is impressive so far. I like this. Ang kunat niya, legit na makunat talaga siya. Anyway, balikan ko kayo after a few days. Follow up lang to. So yun, here's where my problem lies. It's 19% pa lang from 0 and 3 p.m. na. So that means 2 hours. 2 hours na, 20% pa lang. At this rate, okay? At this rate, malamang 10 hours bago ma-full charge. That's 10 hours bago full charge. Currently lang gamit ko itong si full heads. This one kasi hindi ko problema kung malobat o hindi, kasi ito ay pwedeng i-direct. While yes, makunat 24 hours at 50% na fan speed, pero once na nalobat siya, meron kang 10 hours para magamit siya ulit. But anyway, that's it. Yan yung pinaka yung nakikita ko unang negative sa kanya. Test pa natin. So ayun, finally na full charge siya na almost 1 AM na po, madaling araw na. So 12 hours, not 10 hours. I was expecting 10 hours full charge siya. No, this is 12 hours. Yun lang, turn off siya sa part na yun para ma-full charge 12 hours. Yun, quick update lang. Baka kasi hindi ko na ito ma-mention later pagka sa actual test na, habang naalala ko pa. So this one, ang nabili ko palang fan ay pwede siyang lagyan ng tubig. Yung nag-i-spray ng tubig para mas malamig. So kaya siya may ganito is lagayan pala ito ng tubig. And looking at the instructions here, yeah, may kinalaman nga siya sa tubig. Number 2, do not fill water above the max line. So yung lagayan ito ng tubig yun, and sabi dito bawal siyang lagyan ng tubig kapag balak mo siyang ibaliktad. So I found out na meron pa pala siyang function sa ilalim. Here, pwede siyang gawing ceiling fan. Yes, that's pwede siyang gawing ceiling fan. Iti-twist lang to, ito. See that? Pwede siyang i-twist. Pwede mong i-twist ito, different direction. So pwede nga siya ceiling fan kung gusto mong gawing ceiling fan. That's nice. Hindi ko na-expect yung part na yun. I was expecting na normal na electric fan lang kagaya ni Coolhead. So mas marami siyang extra function compare kay Coolheads. Pwede ceiling fan. Tapos pwede rin kung gusto mo extra lamig is pwede lagyan ng tubig to. Dito mo lalagyan. Ingat lang kasi electronics pa rin ito. Pwedeng mag short circuit kapag nasumala ang pasok ng tubig. And dito sa pindutan, ito yung nag-o-oscillate siya, yung lumilingon-lingon na na feature. See that? Yes, palingon-lingon. And then here is kung gusto mo siyang mag-spray ng tubig naman, dito siya mag-spray sa harap. Dito sa harap, pag may tubig na siya, yun, may takip din pala rito. So yun, mga functions niya na weird. Ito yung spray, ito yung pindot for the spray, yung pala yun. Ito yung palingon-lingon na mode, and this one is for the lighting. So pag pinindot natin yan, tada! Ang babaw. But yeah, may pailaw din ako dito sa loob ng tubig. Pag nilagyan mo ng tubig, yung tubig mo doon may ilaw, diba? So kudos for the extra features. Mas maraming features dito, and okay din naman yung ang hangin, not bad for this, not bad dito sa unit na to. Okay, and then finally we have the timer to sa pinakadulong pindutan. Alright, 1 hour, 2 hours. Ibig sabihin, kapag sinat mo yan 2 hours, within 2 hours mamamatay siya ng kusa.
Okay, 4 hours, 8 hours, and then hanggang 8 hours mo siya pwedeng i-set up. Okay, so off na lang natin ulit. So yun yung mga initial features na napansin ko sa kanya sa electric fan na to. Okay, balik ako kayo ulit for a few days. Mag fast forward na tayo for after a few days. Okay, so after a few days, ito na po yung sasabi ko para sa e-fan na to. Okay, for the price, I think very sulit na ito kasi napakakunat po. Tandaan nyo, nung first gamit ko sa kanya nung first day na factory charge, inabot ng at least 24 hours bago siya malobat. Pero itong mga sinacharge ko na siya paulit-ulit, iba rin ang problema niya by the way sa charging, napakatagal, 12 hours bago ma-full charge. 12 hours. Pero aside from that negative na napansin ko sa kanya is yung kanyang performance. Pag sikat mo lang siya around 50 to 60% the speed, umabot siya ng actually more than 24 hours. Actually, pinaka best na nakuha ko is 3 days. Pero may patay kasi yun na a few hours. So, I guess it's safe to say around 2 days. Okay? Pag 50 to 60% lang. So, kung naghahanap kayo ng electric fan, okay, para sa mga kids nyo or sa mga outdoor, especially mga outdoor activities nyo, ang solid po itong Aura-Share na to na misting camping fan, okay? So, hindi lang to pang camping, I think it would be best gamitin nyo rito araw-araw. Sayang naman, ginastusan nyo na. So, yes, mas mahal to sa normal na electric fan, pero mas makunat siya. Okay? And of course, mas tipid sa battery, mas tipid sa kuryente since gumagamit lang siya ng around 15 watts to 20 watts. Dahil ang gamit ko nga, 60% nga lang. So, mga around 10 to 15 watts lang yan. Kasi hindi ko naman siya sinasagad. And of course, pwede nyo rin siyang gamitin dito. Ang hindi ko tinry dito is, which hindi ko try po kasi gawin yun, pero you can try na lang din, is yung kanyang misting. Itong, pwede nyo lagyan ng tubig dito para may lumalabas dito na tubig. I don't like that kasi may mga electronics ako rito. So, hindi ko siya pwedeng gamitin dito. Baka mag-cost lang ng may masira mga gamit kasi may mga tubig. So, no, hindi ko siya gagamitin dito. But, I think that would be very useful sa camping nyo kasi doon wala kayong masisira mga electronics na gamit, nasa outdoor kayo, okay siya misting, pwede. And of course, ayoko rin nung parang pag nagmi-misting kasi parang ang lagkit sa pakaramdam. So best lang siya sa for camping, outdoor usage. Pero again, kung kunat ang hinahanap nyo, very good po yan. Also, ito may pailaw, yes. Meron din kayong medyo glow lang to give you context. Wait. So, yan. Ganyan lang siya. Pwede ng emergency light. Hindi siya sobrang liwanag pero enough para maliwanagan yung malapit na area kung saan nakalagay yung fan. So, very good for camping nga talaga siya. So, that's the pinaka-usage niya. And then, pwede nyo rin po pala siyang gamitin as power bank kasi meron siyang, wait. This one is ito type A output. This is type C input, type A output. Okay, dito lang po kayo pwede mag-charge. Pwede po siyang gamitin as power bank, okay? And then of course, it has a remote control which is hindi ko rin naman nagamit kasi nga for most cases iniiwan ko lang siyang bukas and yun nga, pampalamig dito sa room. And of course, yeah, itago nyo lang siguro to kung hindi kayo mahilig gumamit ng remote or mabilis kayo mawala ng remote, tago nyo na lang ito for emergency purposes. Pwedeng ilagay na lang dyan pero depende sa inyo, bahala kayo. Pero yun nga. Now again, for the price, I think this is worth it. Okay? Pero of course, may sariling purpose to. Pero kung gusto nyo talaga makatipid sa kuryente, pwede nyo din alamin kung ilang wattage ang ginagamit ng normal na electric fan. Yung desk fan, yung stand fan, 60 to 80 watts. And the industrial fan, 100 to 120 watts. Okay? This type of mga electric fan, this one and that one, 10 watts to 20. Ito, 20 watts na yung pinakamalakas niya kung sasagad ko ang speed niya. So, 100 plus oscillation, and then may pailaw pa 20 watts. Ang layo pa rin po, malayo pa rin po yan sa 60 watts na pinaka tipid na normal na electric fan. Okay, mas mura yung mga yon, pero hindi kayo makakamura sa kuryente. Mas makakamura kayo sa mga ganitong fan. And ito tested na tong from itong Cool Heads na to. Itong Aura-Share, I'm sure okay din to kasi branded naman ito and kilalang brand. Talaga naman matibay naman siguro yan. Di ako nasisiraan dito ng Aura-Share ng mga gamit. So that's it. Okay? So again, this is the Aura-Share misting camping fan. Very good ito. Again, remind ko lang kayo yung may negative siya, okay? 12 hours bago siya full charge. So, kung ayaw nyo ng ganon, turn off kayo sa ganon, huwag na lang siguro ito, okay? Pero compared dun sa aking Cool Heads,
kung papipiliin ako sa dalawa, doon pa rin ako. Kasi yun, may dalawang kasamang extra battery. And then pwede siyang gamitin ng walang battery. Direct sa power brick or sa power bank. Yes, umaandar din po yan sa normal kahit nga low powered lang na power bank. Kasi nga 10 watts lang ang konsumo niyan. Pinakamataas na yung 13 to 15 watts yata if I'm not mistaken. Pero bihira ko siya makita umakit sa 13 to 15 watts. Mas okay po yung cool heads na yan. So, mas pipiliin ko pa rin ito. Okay? Ito, kaso nga lang mas mahal ito. Nasa 4,000 if I'm not mistaken. And right now, sold out siya. And yung makikita nyo na ibang store na hindi direct supplier is nasa double the price, double yung price. Mas maganda, check nyo na lang dito sa ito floating tag na to. Diyan, pag hindi nyo makita, touch nyo muna yung screen and then makita nyo yung floating tag dito. Kapag available na yung original price niya nasa 4,000, well, I would recommend ito ng piliin nyo. Yes, mas mahal pero mas convenient, mas tipid sa kuryente, so on and so forth. Ang daming ang daming niyang benefits. Ang wala lang sa kanya is siguro is yung pwedeng i-convert sa ceiling fan kasi yung may hook. Yan, may misting. Okay? And yes, yan. Diyan lang po nalagay ng battery. You can watch the full video kung gusto nyo mapanood yung mga features nito na tinest ko talaga. Meron yan. Iiwan ko rin sa video description or hanapin nyo na lang dito sa channel. Okay? So, cool heads and AuraShare. Pili na lang kayo. This one, sinabi ko na yung negative. Sinabi ko rin ng negative dito. Yung kulang dito. But again, kung mapipili ako ito. Pero hindi kayo lugi rito. Okay na okay rin ito. May preference lang ako na mas pinipili ko, ito talaga ito. Okay? That's it. This is Rain Manguera. Test pa tayo ng iba pa mga electronics at tech gadget. Okay? Alam niyo naman dito sa channel, hindi lang smartphone ang nire-review natin. Lahat ng may kinalaman sa tech, lalo na yung mga pang-budget na tech. Okay? I'll talk to you again soon.